Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Panaghoy, chapter 5, verses 1 to 22. Gunitain mo, Yahweh, ang nangyari sa amin, masdan mo ang sinapit naming kahihiyan. Ang aming mana ay ibinigay sa mga dayuhan at ang aming mga tahanan na may ipinagkaloob sa mga taga-ibang bayan. Ang aming mga amay pinatay ng mga kaaway, kaya't aming mga ina wala ng kaagapay. Kailangang bayaran namin ang tubig na iinumin, pati ang panggatong ay binibili na rin. Pinagtrabaho kaming parang mga hayop, hindi man lang pinagpapahinga, para lang magkaroon ng sapat na pagkain. Nakipagkasundo kami sa Ehipto at Assyria. Nagkasala nga ang aming mga ninuno at dahil sa kanila kami ay nagdurusa. Mga alipin ang namamahala sa amin, walang makapagligtas sa amin mula sa kanilang mga kamay. Sa paghahanap ng pagkain nanganganib ang aming buhay sapagkat naglipa na ang aming mga kaaway. Dahil sa matinding gutom nag-aapoy ang aming katawan para kami nakalagay sa mainit na pugon. Ang aming mga asawa ay ginahasa sa Zion, ang mga dalaga na may pinagsasamantalahan sa mga bayan ng Juda. Ginagapos at ibinibitin ang mga pinuno at ang matatanda ay hindi na nirespeto. Ang mga kabataang lalaki pinagtatrabahong parang alipin, nakukuba sa bigat ng pasa nilang kahoy ang mga batang lalaki. Ayaw na magpulong ang matatanda ng bayan, ayaw nang tumugtog ng mga kabataan, na parang ang kagalakan sa aming puso, ang aming pagsasaya ay naging pagluluksa. Walang natira sa aming ipinagmamalaki, tayo nagkasala kaya tayo nagdurusa. Nanlupaypay kami at nagdilim ang aming paningin, pagkat iniwan ng tao ang bundok ng Zion, mga asong gubat na lang ang naninirahan doon. Ngunit ikaw, O Yahweh, ang haring magpakailanman, ang iyong luklukan ay walang katapusan. Itagal mo kaming pinabayaan, kailan mo kami aalalahaning muli. Ibalik mo kami, O Yahweh, sa dati naming kaugnayan sa iyo. Talaga bang itinakwil mo na kami? Sukdulan na ba talaga ang galit mo sa amin?